Ayan guys, meron tayong to troubleshoot na window type. Ang brand nito is Haier, ano? Haier, Midea, ano pa ba? TCL. Ayan, isa lang ang board niyan. So ayan, testing natin. Tayin natin yan. 30. Tayin natin mag-start yung fan, no? Tayin natin. Huwag muna natin connect sa compressor. Kasi ang issue nito is fan. High speed. Sobrang bilis, no? Talagang mag-e-error po yan. Sa ganitong sistema, maaaring naglulus yan o kaya may problema talaga sa board or fan. Ngayon, check natin kung naglulus yung wiring. Then, after nyan, check natin yung board. Okay, hintayin natin mag-error. Hintayin natin siya mag-error. Medyo matagal lang. Sobrang bilis, oh. Hindi normal to, oh. Hindi normal, no? Sobrang bilis niyan. Kahit i-adjust mo sa fan, number 2, ganun pa rin. Number 3, ganun pa rin, no? So, sobrang bilis talaga. Kahit saan mo siya set. Yan, namatay na. Lumas yung error. CH03. Fan issue, no? So, ngayon, check natin yung socket. So, yan. Check natin kung nagko-contact ba to. Minsan dito kasi problema eh. Di shortcut na tayo, huwag na natin hugutin, no? Dito tayo tusok sa pula dito, tusok tayo sa pula na to. So continuity tayo, guys. Ayan. Ayan. Bago natin tusukin, check natin tester kung nagko-contact. Ayan, nagko-contact. So ngayon, tusok natin sa pula, no? So pula, start tayo sa pula. Okay. Then, sa dulo to dulo, mas okay yung ganyan, dulo to dulo, kasama na yung socket. Ayan, may contact, no? So, check naman natin yung blue, yung negative. Ito, 300 positive to eh. So, check natin yung negative. So, okay naman siya. Tusok naman tayo sa feedback niya, no? Ayan, sa puti. May contact. Dito, may contact. Ito ya, naglulus lang. Test rod ko. Provide lang yung tester, yung ano ko, rad ko, kasi mas okay kasi sa akin to, mas matulis eh, mas okay. Ayan. So okay siya, sa blue naman tayo. So okay, nagko-contact naman. So trace tayo sa board, no? So kung ma-under siya, ibig sabihin sa feedback lang tayo mag-trace kasi may pumapasok ng automatically 300 volts diyan. Ngayon, check natin kung anong problema. Meron ditong resistor. Ibang value nito. Hindi ko suot yung salamin ko. Kaya 2K at saka isa. Testarin na lang natin para mabilis. Set tayo sa ohms. Ayan, sa ohms. Pwedeng portrait, pwedeng landscape, no? Kuya. Check natin. Resistor. Ayan. So, okay naman, 2K. Tayo, ha? Okay, hindi makasentro. So, balik natin dito. Let's talk, kuya. Let's talk. Ayan, ayan. Hindi nababasa tayong 3.3. Layo mo. So, balik natin. Medyo comedy lang tayo rito. So, ngayon, punta tayo sa optocoupler, no? So, yung optocoupler, yan po yung, yung control ng speed ng fan, no? So, bago tayo dyan, mag-check dyan, dito muna tayo sa mga resistor nito. Teka lang, parang sunog tong isa. Zoom mo nga. Zoom natin. Parang sunog eh. Sunog nga to, guys, oh. Hindi na ma-identify. So, yan. Parang 3 eh. Ito 5.1 yung kulay brown. Ito 3. Ito yung natin sample. Ayan. 3K dapat yan, no? So test natin yan. Tetest natin. Okay. Ayan, pakita sa tester kung ilan. Kung makikita nyo, guys, ang haba naman ng kabig mo. Mega na, guys, no? So putol na. So ang gagawin natin, ayan, i-check natin resistor.
No? Ayan. So, mega na siya, no? So, gamitin natin yung hot air. Ayan, hot air tayo. Hintayin natin minute. Then, nagamit tayo ng tweezer. Tapos, kukuha tayo ng value na 3K, no? So, wait lang, ha? Wala. Painitin lang muna natin. Ayan. Ito yung mga resistor natin, guys, no? May nabibili niyan sa online Shopee o kaya Lazada. Kaya nalang pumili ng wattage kasi iba-iba po ang sukat yan. Bale ito, medyo malit ng konti. Okay, pwede na yan. Ayan. Uy, ito. Ito naman, no? Tumalot. Parang kangaroo, ha? Matalo na. Ayan. Hinangin natin. Tanggalin natin siya. Sana ito lang, no? Pero check na rin natin yung iba. Tanggalin natin ng konting dead para mas madilim mag-ano. Oops! Tagal na. Medyo maliit yung resistor natin. Medyo kapalan natin ng konti para maghabol siyang dalawa. Ayan. Make sure lang na kumakapit yung ating resistor, no? Kasi pag di kumapit yan, useless yan, no? Kung sa tingin natin kumapit siya, pero hindi naman pala siya kumapit. Mahirap yung ganun, no? Parang akala mo sa'yo na, pero iiwang ka rin pala. Parang ganun, guys, no? So, konting ano. Ayan. So, tingnan natin resistant. Kung makikita nyo sa tester, laki na naman ang kabig. Side muna bago yung tester. Ayan. 3K, no? So, ayan, testing natin kung high speed pa po siya, no? Salpak natin. Kabig sa sahig bago sa tester. Kulit mo, uy. Ayan, tayo natin. Tingnan natin kung mag-i-speed ba siya, no? Nakakatuwa tong araw na to. Ayan, tayo natin mag-start. Di ba, ito nga pala yung resistor, no? High speed pa rin. Hindi tama yung octo, ah. Ayan. Speed pa rin siya, no? So, ang gagawin natin, magte-trace ba tayo ng iba? Para lumadami lang ito. Tama ba reading ko dito sa kabila? Yung maliit na. Ito masigilip na sa gilid. Ayan natin. Babago ba? Hindi siya nagbabago. Yun pa rin ang error niya, no? So, antayin pa natin ulit. Antay tayo mga ilang minuto. Okay, namatay na. Ganun pa rin siya. So, ngayon, yung resistor is okay na, no? So, check natin yung ibang pyesa. Ang dali lang, guys. Kayang-kaya nyo to. Ayan. Check natin. Ito, 5.1. 5.1K. Kabig na naman. Layo mo konti. Zoom. Close ko na lang. Zoom na zoom. Kita-kita yung tester, ah. Ayan. So ngayon, ito. Testerin natin ulit. Tusok natin ulit. Nagpe-fail yung camera. Nagpe-fail. May problema yata sa camera natin. Ayan. So ayan, 5.1. Ayan. Check natin. Medyo nagkakagulo yung mga bata. Sa diode test tayo, guys. Check natin ang cathode ng optocoupler. Kung nadamay ba o hindi. So, ganito. Para malaman nyo kung ano yung anode cathode, punta tayo sa optocoupler. Meron yung bilog, eh. O, yan. Kung makikita ba? So, bilog na to. Ito yung bilog niya. Ayan, makikita mo sa sign niya. May sign dito. Meron din sign dito. Ibig sabihin yung anode cathode. Hindi nakikita ko eh. Useless yung sinasabi ko eh. Ayaw mo, patay mo.
Ayan guys, to be continue tayo. Medyo maingay kasi yung mga anak ko eh. Ayan. So ito, after natin magpalit ng ng resistor, ayan, 3K yan. So napalitan na natin, ganun pa din. No? So i-check natin dyan guys, yung nagko-control ng speed. No, ito yung optocoupler. Ito yung nagko-control na speed ng fan. No? So ang gagawin natin, i-check natin yan. Ayan, tutusok na naman tayo. So, on set, sa pag-check ng diode, ayan po yung sets natin. Ayan. Ayan, diode test po tayo, no? So, start na tayo. Ayan. On natin yung hot air para ready tayo. Anode cathode 1.0. Ayan. Ayan, 1.0 yung ating nare-read. So, itong optocoupler na to, okay ang anode cathode niya, pero hindi natin alam yung kanyang switching. Ito kasi switching niya eh. Ito. Ayan, ayun yung switching niya. Yan yung switching niya, ito. Ayan. Ito, anode cathode. Ito yung switch niya. Dito naman, ito yung anode cathode. Ito naman yung switch niya. Ang normal reading ng anode cathode ng opto natin, ito. Ayan. So, ito po yung ating i-check yung anode cathode nito. Kung normal pa ba o hindi na. Ayan. Nakikita nyo to. Ito. Ayan. Ayan. Check natin sa tester. Ayan. Pakita sa tester. Ayan. Hindi po normal yan. Ngayon, babalik na rin natin yung yung ating tester. So, ganun pa rin yung reading niya. Ayan, makikita sa tester, ganun pa rin yung reading niya. Ayan. So ngayon, angat muna natin yan guys, no, para ma-check natin. Zoom out mo muna, yan. Para hindi masyado maduli. Dito. Angat natin, para ma-check natin anode cathode. Kasi may nakasiris kasing diode dyan at saka resistor. So angat lang natin siya bahagya. Medyo matagal. Ayan, angat ng konti. Angat na siya. Ayan. So, tsaka natin i-test, no, guys. Ayan. Ito po, guys, no. So, ayan. Makikita nyo sa tester. Ayan. Hindi na po siya normal. Ayan. Then, babalik na rin ko yung tester. Ayan. Pares na po may reading. Ayan. Pakita sa tester. Pares na may reading. Ayan, no, babalik na rin yung tester. Ulitin natin, hindi nakikita sa camera. Ayan, babalik na rin natin. Ayan. Ayan, ito naman. Ayan, pakita sa tester. So, may tama yung kanyang optocoupler. Ang code nito is ano bang code to? Code nito is makita glossy eh, pero madalas yan 816, 817. So lagyan na natin ng 817, tanggalin na natin. Ayan. Ayaw kasi ng solder guys, hindi ako gumagamit ng solder pag mga ganito. Kasi sisira yung forma ng board eh. Ang dumi-dumi pag tinignan. Wala namang kaso yun, kaya lang syempre iba pa rin yung trabahong malinis, diba guys? Berkutin natin paa. Ayan, para sumak siya dun sa mismong. Ayan, tandaan natin guys, meron yan pala tandaan ng anode cathode. Huwag natin kakalimutan, ito po yun. Yung bilog na yan, yung sinutukoy ko kanina. Asan ko yan? Wala na. Ayan. Dito ka lang titingin mo ya, para hindi ka maano. Kasi dito lang titingin. Ayan. Anode cathode. Then sa board, makikita nyo, ito yung pala tandaan. Ito. Ayan, may bilog po yan, no? May bilog. Ayan. May bilog siya. Ibig sabihin dyan yung ating bilog din sa optocoupler. Nalilito na, pati ako nalihilo na sa camera. Ayan.
Hinahin muna natin. Okay. Dito tayo. Lagyan natin ng lid para medyo maganda tignan. Okay lang, huwag masyado. Sakto lang. So, nahinang na natin. Ngayon, testerin natin kung normal reading na siya. Ayan. Ay, malamig pa. Ayan. Ayan. So, ito. Pinaliktad. Ayan, tignan nyo po. Pag tinusok ko siya, ayan, walang reading sa ganito. Ayan. Pag binaligtad, may reading. Ayan. Ayan, may reading siya. So, testing natin. Tingnan natin kung magano yung speed ng fan, kung magbabago. Saka natin siya i-testing na may compressor. Normal na guys, oh. Tingnan nyo. Diba? May difference ng pan niya. Iba na. Diba? Mabagal na. Hindi na siya galit na galit. Parang gusto man nakita. Medium. Medium. High. Wala. Ayan, yung tunog na kanina. Ayan, high. Low. Diba? Bumagal na. Ayan, tayo natin. Bagal na siya, oh. Ano? Hindi siya mabilis. Ayun, oh, bagal na. Tapos na-adjust na rin yung speed. Tingnan nyo guys, ha. Adjust ko yung speed. 2. Ayun, may bilis siya, oh. Tapos 3. Ayan guys, no? So, sa gantong error, pag sinabing 03, CH03, hindi matik, pan motor kagad papalitan. Check muna yung board, no? Kaya lang, syempre, hindi naman lahat ng aircon technician maalam sa electronics. So, kailangan pa rin natin talaga kumuha ng electronics. Ito, idea pa lang to guys, para pagka kumuha kayo ng courses ng electronics, masabayan ninyo yung mga tinuturo ko rito kung paano i-repair yung ano. Kasi kung di naman natin pag-aaralan yung tester at saka yung pyesa, hindi natin alam kung saan natin siset yung tester natin. Hindi to para content lang. Ito po yung learning talaga kung paano aayusin ang board. So ayan po yan, medyo naputol lang yung ano natin, yung video natin. Pero malinaw na malinaw po na yung mga ating pinalitan. Yan. At saka yung cameraman natin kasi hindi pa sanay No, so talaga nakakaduling lang. Pasensya na tayo guys. pati po ako no, duduling po talaga sobra. Ang ganda po ng camera ko. Malinaw po yan. Ayun, no. Hindi kayo mag-ano dyan. Magkakaroon ng ano sa mata. Ayan. Malinaw po yan. Ano lang, problema lang cameraman. No, so sa next video siguro naman train na to. Yan talaga sa simula. Lahat ng bagay sa simula mahirap talaga. Ayan. Ayan, so maglolo na siya. Hintayin natin maglo. Ayan, naglolo na. Ayan, kita nyo, hindi na lumalabas, no. Hanapin na yung compressor niyan at saka outdoor fan kasi hindi nakakonect. So post ko nang din ulit, no. Then testing natin with compressor and outdoor fan. Di kasi pinull out yung fan. Sa compressor, normal lang naman kasi di mo pinulaut yung ano kasi pa-repair lang naman sa atin to ng kapwa technician natin Ayan, ganito. Post ko muna, then play natin. So, ayan, ako na po may hawak ng camera. Ayan, linawin ko lang. Ngayon, set natin yung tester sa cool. Ayan. Tapos, low fan natin. Ayan. So, ito, naka-monitor tayo sa UBW ng compressor. Actual na po yan. May compressor po yan. Then, may 3-phase checker tayo. Then, actual na compressor. So, ito po. Dito na rin yung outdoor fan. Outdoor, pero package type kasi itong aircon. Window type kasi ito No. Tawag din ng ibang technician dito is outdoor board. Pero, ano po yan. Ito po yung tinatawag na main board.
no? Then ito po yung control board. Yan, control board. Ito, ano na pala to, may wifi na pala to. Pwede kaya mag-ano dyan, YouTube. Ay, hindi po. Ito po yung tinatawag na wireless control, no? Then, namomonitor din po dyan kung ano po yung consumption ng kuryente. Yan po yung purpose ng wifi na yan. Then, pag naiwan yung bukas sa bahay, pwede nyo siyang patayin in through wifi. No, basta may wifi po yung bahay nyo at nakakunik po yan. Makukontrol mo siya kahit nasa biyahe po kayo. Pwede rin pong pamprank yan. Pwede mo siya on kahit na nasa malayo ka. Pag may gumagamit, pwede mo i-off. Pwede pamprank, no? Joke lang. Hindi yun ang purpose niyan. Hintayin natin mag-start yung compressor. Tingnan natin kung working na yung ating gawa. Ayan, naka-low na siya, oh. Diba? Malumanay na. Ayan. Alagaan lang po sa linis, no? No, kasi ang naging pinaka main problem nito, ito po is nag-uumido na, no? Nag-uumido na po siya. Kaya yung dating pan niya, ayan po, nag-umido na siya. So nasira na siya. Then nag-short yan malamang kasi nabalatan po siya sa sobrang ano na, no? Umido din pati yung plastic niya nag-init na, oh. Init po yan, hindi po yan ngat-ngat, no? Nag-init po yan kasi naglo-lose contact po rito. No? Parang yung dati naming kapitbahay na nagja-jumper sa labas, hindi binul na maayos, naglo-lose, yun, lumiyab. No? So, huwag po natin gagawin yun. Alin ba? Yung nagja-jumper ba? Hindi po yun. Yung ano, pabayaan na din nililinis yung aircon. No? So, hintayin natin itong mag-start. Imbis na makatipid tayo, lalo pa tayo napapagastos. Malo kaya ang board ng aircon. Hintayin natin mag-start yung compressor. Medyo matagal siya. Kompleto ba sensor niyan? Kompleto naman. Ayan, so nag-start na po siya. Ayan, start natin. Start na yung pan. Ayan, guys. Another successful na naman tayo, no? Meron na naman tayong bagong biktima. Biktima talaga. Hindi ba pwedeng ano lang, customer lang? Hindi po biktima. Grabe. Kita-kita naman sa video, sira po yung board niya. Ito po yung mga pinalitan natin, no? Ayan, resistor, isa, dalawa. So, okay na po siya, no? Ayan, okay na yung compressor, UBW ng supply ng compressor, kompleto, present. Pag binalik dito at hindi na kompleto yan, ibig sabihin may problema pa rin sa unit. Pero nandito naman lahat, compressor lang naman ang wala. So, okay na guys, no? Okay, sana nakatulong sa inyo. Another naman tayo. Siguro sana sipagin ako kinabukasan para So ayan guys, i-send natin yung mga possible problem pagka EH03 po yung mga problema. So ito po, ipapakita ko po sa camera. Pag video ulit.